Ay, Sai! Gusto mo pala sumama mamaya sa bahay? Bakit may pagkain? Oo, madami. Pagkaan dun eh. Tara pala. Uy! Kaya naman pala. Ay, Sai! Wala ka na pala uuwi. Bakit? Para makapag-bilis ka. Alam ka naman sa bahay, nakaganyan ka pa. Sige. Sige, ingat ka. Tutuin na lang kita mamaya sa kanto. Yeah, tara. Ano tol? Mamaya? Hindi ka mamaya? Sige, ikaw bahala. Sige, alam mo yung gagawin ko. Tara! Dahil nandito na ako. Uy, Pe! Nakatawag ko sa Saira. Nasa kanto na daw. Sunduin ko na. Isay, papunta na ako. Uy, tara na. Buti na lang, pinayagan ako. Yun, sakto. Tara. Tara na sa loob. Nasa loob yung pagkain. Tara. Saan tayo pupunta? Gusto sumama ka na lang. Saan tayo na dito? Sumama ka na lang. Ay, ngayon mo, sumama ka na lang. Bitawan niyo ka! Sumama ka na. Gagawin niyo. Parang awa ka! Huwag ka na lang pumalaksan. Sasaktan ka lang. Sige na, putahin na. Manahimik ka na. Huwag ka na pumalag. Wala makakalam na ito sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Baboy ka! Papa! Bakit? Ano nangyari? Papa! Si Dandan binaboy ako. Mga hayop. Pinagkatulang yung lalaki. Alam ko. Halika anak. Kailangan pagbayaran ng hayop na yung ginawa niya sa'yo. Halika. Alas 3 ng hapon, Mayo 2, pumunta ang mag-amang Biloria sa tanggapan ng pulisya. Agad silang sinalubong ni PO2 Tolentino upang i-assist at agad naman silang dinala sa women's desk ng istasyon. Nagsampa kaagad sila ng reklamo ukol sa paggahasa ng kaibigan ni Saira na si Roldan. Mangiyak-ngiyak na isinalaysay ni Saira ang mga pangyayari kay PO1 Neneng. Ayon sa kanyang salaysay, alas 2 inaya siya ni Roldan sa bahay nila upang kumain at sa kanyang pagdating ay siya ay dinala sa isang kwarto kasama ang isang lalaki na di niya kilala at doon sa kwarto nga na iyon ginawa ni Roldan ang pangbababoy sa kanya. Nagmakaawa ang ama ni Saira na dapat mahuli kaagad ang mga sospek. At agad naman tumugon ang officer na gagawin nila ang lahat upang mahuli ang mga taong ito. Agad na pumunta sina SPO2 Pontillas at Gabute sa bahay ni Roldan Papagayo upang i-detain ito. Sir, bakit sir?
Ang ginawa ko! Sir! Oo! Natakas ka pa! Sir, bakit sir? Ikaw ay naaresto sa salang panggagasa. Ikaw may karapatang manahimik o magpasawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan din kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa pamahalaan. At naiintindihan mo ba ang iyong karapatan? Sir! Yes sir! Nang mahuli ay idinala agad si Papagayo sa istasyon para sa interrogation. Nang makita ng ama ni Zaira si Papagayo, di na ito nakapagtimpi at sinugod si Papagayo. Matapos ang pangyayaring ito ay dinala sa loob ng isang opisina si Papagayo para sa interrogation ni SPO2 Arquero. Di tumanggi si Papagayo sa krimen na kanyang ginawa. Ngunit nang tanungin kung may kasabwat ito ay agad siyang tumanggi. Alam ni Arquero na may kasabwat ito ayon sa salaysay ni Zaira, ngunit hindi niya ito mapakanta. Nang matapos ang interrogation ay sumunod na in-interview ang isang witness umano na nakarinig ng pagpaplano ni Papagayo at ng kasabwat nito at pag-i-interview sa isang kaibigan ni Zaira at Roldan. Pauwi na ako galing school nun. Doon pa rin ako sa dating daanan na madalas kong palaging tinatambayan. Nakita ko sila Papagayo nung araw na yon at yung isang lalaking hindi ko kilala. Narinig kong may binabalak silang gawin sa isang babae na hindi ko rin kilala. Ang tinutukoy nila. Nung dumaan ako, di ko na lang pinansin at dumiretso na ako pauwi. Matagal na kami magkakakilala nila Zaira at Roldan. Mula pagkabata pa namin, tsaka matalik kami magkakaibigan. Mabait yung tingin ko kay Roldan. Masayain at medyo makulit din. Kaso nga lang, nung nakarang taon, may nakilala siyang ibang kaibigan na madalas niyang nasasamahan. Napansin ko din na nagbabago na siya. Hindi ko pa rin talaga akalain na gagawa niya yung kay Zaira. Kinabukasan ay nagsagawa kaagad ng investigasyon ng SOCO team sa bahay ng suspect upang makakuha ng ebidensya at lead kung sino ang kasabwat ni Papagayo. Matapos makalap ang mga nakuhang ebidensya, ay dinala agad ito para sa pagsusuri.
sa dugo at semen na nakuha sa kumot, ay si Papagayo ang kumpirmadong gumawa nito. Ngunit may isang fingerprint na pagmamay-ari ng hinihinalang kasabwat ni Papagayo ang patuloy na ineksamin. Matapos na-examine ang fingerprint na nakuha sa pinangyarihan, ay kinumpirma na ang kasabwat ni Papagayo ay nagngangalang JP Villanueva. Nang makuha ang warrant of arrest, ay agad na nagsagawa ng operasyon ang mga pulisya upang mahuli si Villanueva. Aresto sa kasalang panggagasa. Ikaw ay may karapatang manahimik o magpasawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting laban o pabor sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan din kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Naintindihan mo ba ang iyong karapatan? Wala akong ginawa! Nang mahuli, ay dinala ito kaagad sa istasyon para i-detain. At tuluyan na nabigyan ng hustisya ang pamilyang Viloria sa karumal-dumal na insidenteng ito. Anong gagawin natin dito? Tara! Baboy ka! Kung wala! Uy, tol! Ano? Mamaya? Hoy, tigil! Wala akong ginawa! Natakas ka pa! Sir, bakit sir? Scatter mo! Scatter! Mira! Mga hayop, pinagkatula ang lalaki. Alam ko! Yes po, sir. Ano po si Roldan Papagayo? Uy! Sir, bakit sir? Ano ginawa ko? Sir! Oo! Sir! Natakas ka pa? Sir, bakit sir? Ito nga, kumain ng kalapati. Hindi ka naman sinisi. Kalapati ni Bayo kayo na. Loko, lagot ka dyan. Dun, 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 dun. Mama! Ma'am!
sa pusa ang bao. Bakit? Sinigang ulam ko kanina. Bakit? Iwan. Yung bata na ipit, di ko alam sa ipit. Ano nangyari sa bata? Bakit? Sige po. Hindi na ako. Ma'am, good afternoon, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, good afternoon. Opo, pero nakakonsensya na ako. Ikaw ba gumawa nun? Meron ka sa buwan? Wala ko sa mo, wala. Ay, wala. Kasi Napagod ka na kaagad. Grabe yung investigator, oh. Ha? Game.